Magandang araw po mga kaibigan. Narito ang kasaysayan ng isang babaeng pinagsisihan ang second chance na kanyang ibinigay. Siya ay si Geneva. 22 years old na ako at graduating sa college nang mabuntis ni Glenn. Hindi niya ako napanagutan nung una dahil mas inuna niya ang pangarap na makapag-abroad. At noong nabigo siya, saka lamang niya ako binalikan at pinanagutan. Okay. Zoila, gabi na. Ano pa ba iniisip mo't ayaw mo pa matulog? Si Geneva, Merto. Nag-aalala ka ba sa pagpapakasal ni Geneva kay Glenn? Oo. Dahil isa na siya niloko ng Glenn na yun. Nabiguran sa pag-abroad yung kaya maalala siya. Tatapatin kita. Hindi ko rin gusto ang lalaking yun para kay Geneva. Pero mahal niya ang Glenn na yun. Sa kabila ng ginawa sa kanya. Oo nga. Kaya binigyan niya ng ikalawang pagkakataon. Ang naalala ko, baka sa pagbibigyan niya ng chance sa lalaking yun, siya naman ang mawala ng pagkakataon ni Ligaya. Huwag naman sana mangyari yun. Dahil kawawa naman ang iyong anak. Ang konti naman ng savings mo, Geneva. Ba't ganun? Mas malaki naman ang income mo sa akin. Ay, naku, Cherry. Halos lahat kasi ng mga gastusin sa bahay, akong sumasagot. Ganun? Mm-mm. Bakit? Hindi ba nagbibigay ng kita niya si Glenn? Nagbibigay, pero konti lang. Maliit lang kasi yung sahod niya. Tapos, may mga pangangailangan pa siya. Nagbibigay pa siya doon sa nanay niya. Mr. Bautista, restaurant. Salamat naman. At pinagbigyan mo ko na sumama sa blowout ko, Geneva. Kasama naman kasi natin sina Cherry at yung boyfriend niya. Pero kung mag-isa lang ako, hindi ako sasama, Archie. Ilan po kayo? Alam mo naman siguro kung bakit. Oo naman. Dahil may asawa ka na. At matagal ko nang natanggap yun. Mas mahal mo siya dahil siyang ama ng iyong anak. Kumusta ka na? Ilang taon din tayo hindi nakita? Oo nga. Ito, mag-abroad na. Oo, Baka sakaling doon, makalimutan na kita. Archie. Pasensya na. Ito na ang huling pagpapakatotoo ko. Dahil alis na ako. Alam mo, nakakaigit na si Glenn. Sana ako na lang ang naging siya. Para sa akin ka, napakasal. The way you look at me, yan. Galit ka ba sa akin, Geneva? Mula nang dumating ako ng bahay, hindi mo na ako iniimik. Bakit nagsinungaling ka, Glenn? Teka, ano bang sinasabi mo dyan? Nakausap kong nanay mo. At nabanggit niya, mula nang ikasal tayo, hindi ka naman nagbibigay ng pera sa kanya o kahit anumang tulong. Bakit mo ko niloko ng ilang taon? Yun ba ang ginagastos mo sa lakad nyo ng mga barkada mo? Nasabi mo, libre ka? Ha? Pasensya na. Yun na nga eh. Nahihiya kasi ako mapinto sa nila. Pero hayaan mo, hindi na mauulit ang ginawa ko. Pangako. Noong nakaraan sahod, sabi mo, nagkasakit yung kaopisina ng magaling mong asawa at nautangan siya. Kaya hindi nakapagbigay sa iyo. O ngayon naman, nasa hospital ang anak ng isa niyang office mate. Kaya wala na namang maibigay. Anak, hindi ka ba nagdududa dyan? Ay, naku, inay. Magtatapat ho ako. Talagang duda ho ako. Mabuti na lang ho at ako'y na-promote sa trabaho. Kaya lahat ng pangangailangan namin,
Natutugunan ko. Nakakaipon pa ho ako. Na sinasamantala naman yung asawa mo. Anak, magmanman ka. Baka may ginagawa ng kalokohan si Glenn, kaya ganyan sa'yo. Ito na yung pinatimpla mong kape, Merto. Salamat, Sola. Talagang masarap ka magtimpla ng kape. Ikaw, mga akong bulay. Matagal ko nang alam yun. Oo nga pala, ano ba yung sasabihin mo ikaw mo sa akin? Yung ibabalita mo. Tungkol kay Glenn. Oh, bakit? Anong tungkol sa lalaking yun? Kanina, napadaan ako doon sa harap ng building ng opisina nila. Hmm. Nakita ko si Glenn, may kaangkas na babae sa motor niya. Eh, sana sinundan mo. Sinundan ko nga, kaya nga ngayon lang ako nakauwi. Eh, saan sila nagpunta, Merto? Sabihin mo. Okay naman. Andre, Ano? Hindi ka sasama sa outing natin sa Tagaytay? Bakit? Matagal lang usapan yun, di ba? pasensya na, Cherry. Nagulog kasi ako sa savings ko. Eh, yung natira naman sa aking sahod, tamang-tama lang sa mga needs namin. Ikaw naman kasi. Sobra kang maluwag sa asawa mo. Naniniwala ka sa mga alibay niya para hindi makapagbigay ng pera sa'yo. Nagsawa na kasi ako ng kasasalita. Pakiramdam ko naman, talagang niloloko lang niya ako. Eh, bakit pinapayagan mo? Eh, siguro, dahil sa mahal ko pa rin siya. Hindi na pagmamahal yan. Sumama ka na nga lang sa Tagaytay nang ma-relax ka. Libre kita. Na, nakakaya naman sa iyo. Hoy, magtatampo ako pag tumanggi ka. Best friend kita, no? Kaya concerned ako sa'yo. Maloko talaga yung mga kasama natin. Ang kukulit. Akala mo nakakawala sa kural. O, kita mo? Eh, di sumaya ka. Salamat, ha. Hmm? Tinulungan mo ako maging masaya, Cherry. Wala yun. O, inasa naman ngayon yung magaling mong asawa. Habang ang anak nyo ay nandun kina Aling Zoila at Mang Merto. Yung sabi niya, dadalawin ang kanyang nanay sa probinsya nila. Oh, talaga lang, oh. At alam ba niya na narito tayo sa Baguio? Eh, hindi ko na nabanggit. Ang alam lang niya, sa Tagaytay tayo. Eh, kaso nga, nagka-problema doon kaya hindi tayo nagtuloy. Alam ko na. Alam ko na kung bakit niloob ng kapalaran na dito tayo mapunta sa Baguio. Aha? Bakit? Yun, oh. Tingnan mo yung nakaupo sa kabilang bench. Sa... Yung magkaakbay. Oh, hindi. Si Glenn, may kasamang babae. At ang sweet nila. Ano? Ang totoo, bago ka pa magpunta ng Baguio, bistado na namin si Glenn, anak. Oo nga. Balak na namin sabihin sa iyo pagdating mo. Kaso, naalaman mo na. Nakita mismo ng dalawa mong mga mata. Sinayang niyang pagmamahal at pag-unawa ako sa kanya. Nay, Chumerto. Noon pa lamang na magpapakasal ka sa lalaki siya. Ayoko na sa kanya. Ay dahil nga nagawa ka na niya lokohin at pabayaan minsan. Eh kaya lang, mahal mo kasi. Kaya hindi na kita pinakialaman. Pero ngayon nagsisisi na ako, Nay. O ano ngayon ang balak mo? Han? Wala pa bang pagkain? Gutom na ako eh. Hindi magluto ka. Gusto mo kumain, di ba? Hindi mo na ako tagaluto ngayon. Teka, ano na naman ba to, Geneva?
Ano na naman ang kinagagalit mo? Yung mga kasinungalingan at panluloko mo. Alam ko na ang lahat, Glenn. Nakita ko kayo ng babae mo sa Baguio. Geneva, magpapaliwanag. Tama na! Ayoko nang marinig yung mga kasinungalingan mo. Ang galing mong gumawa ng script. Scriptwriter ka? Sayang lang ang pagmamahal na inukol ko sa'yo. Pinagsisisihan ko ang pagbibigay sa'yo ng second chance. Isang second chance ka lang, diba? Ilang taon na kaming hiwalay ni Glenn. Ibinubuhos ko naman ang aking panahon ngayon sa aking anak at trabaho. At sa awa ng Diyos, tagumpay ako sa aking career. Ako si Geneva at ito ang aking buhay. Meron talagang mga taong walang kasiyahan, hindi makontento sa natamong kaligayahan. Kaya naman sa bandang huli, sila ay naiiwang nag-iisa sa kalungkutan. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, Chenaline de la Cruz at Rosana Villegas sa papel na Geneva. Naglapat na ang angkop na tunog ni Jerry Mutia. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.